Mga bossing, dito sa susunod nating video, mga kababayan, yang sinasabi ni Duterte, yang sinasabi ng BP, no? Na excessive daw po yung pagpapadala ng mga kapulisan, ganito, eto. Supalpal ho sa Department of Justice, mga kababayan. Napakasimple ho ng sagot, mga kababayan. Napakasimple ng sagot, yung mga nirarant nila dyan, yung mga sinasabi nila dyan na We don't have enough time. grabe naman, sobra naman yung mga pinadala nyo, si Kibuloy lang ang kukuhanin nyo, eh 2 batalyon pa yung nandyan. Eh sa susunod ho, doblehin na yan, no? 4, 5 para talagang kuhang-kuha. So, kumpleto dokumento, kumpleto papeles. Diba? May karapatang arestuhin. Oh, ano pa? Tapos ayaw magpa-aresto. Oh, binabalandra yung kanyang mga yung kanyang mga fans doon. Sabi, Vasquez, DOJ, Secretary Remulla against ano ba yan? Adverse ba yan? Natatakpan eh. Oh. Sequences of pogos. Bakit yun yung balita? Pero iba po yung sinasabi dito. 100 lang, Mark, ang sundalo. Joy Covarrubias. Ayan. Ed Harry, 30,000 EJK. Oh, crime against humanity. Tuloy natin ito, mga bossing ha. Pakinggan ho natin itong But balita. I want to put this in. Vice President Sara Duterte and former President Rodrigo Duterte they've said that they've questioned the display of force and authority during the serving of the arrest warrants against Apollo Kibuloy, right? They're calling for just and humane law enforcement. Ibang klase, ano po, mga kababayan. Galing kay dating Pangulong Duterte. Eh, sobra-sobra naman yan. Parang labag sa batas na yan. Parang labag na yan sa karapatang pangtao. From dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Ako po, mga bossing, kung merong mang magsasalita ng ganito, ano po, doon sa mga about sa human rights, etc., etc., na sasabihin mo, walang mga kumbaga, nalalabag ang human rights ng mga tao. Hindi ho, o wala hong karapatan ang dating Pangulo, mga bossing. Wala hong karapatan ang dating Pangulo. Kasi ho, kagaya ho nung tinype o yung ikinumento ho, nitong si Sir Ed Harry. 30,000 yung di umano na nalapastangang buhay nung panahon ng pamumuno niya. May mga media, may mga kung ano-ano. Di ho ba? Tapos maririnig natin sa dating Pangulong Duterte. Sobrang marahas siyang ginawa na yan. Di ho ba? Eh pag nung panahon niya, pag lumabas ka doon sa, kunyari, lumabag ka doon sa, nung panahon na tayo ho ay naka-quarantine sa Pilipinas. Pagka hindi sumunod sa batas, nung pong panahon ng nung COVID, shoot them dead. No? Tegihin mo yan. Tapos ganito po ngayon, may gusto lang pong kuhanin na alam ng mga kapulisan, alam ng mga pupunta doon at kukuha kay Kibuloy na posibleng manlaban sila. Na mismong galing na kay Kibuloy, ano sabi niya, hindi pahuhuli ng buhay. Ano ho ang iisipin natin doon sa pag sinabing Pag sinabing ganun, mga kababayan, hindi ako pahuhuli ng buhay. Ano po ang ibig sabihin nun? Simplihan na lang. No? Hindi papahuli ng buhay, it means na lalaban yan. No? Tegi nyo akong mahuhuli. Kung makuha nyo man ako, tegi ako. Ganyan ang ibig sabihin yan, mga kababayan. Oh. Kaya naman po, syempre, alagad tayo ng batas, nasa tama ang ating gagawin, bakit tayo magpapadehado? O, kaya nga sabi ko, sa susunod, doblehin na yan. 5 helicopter, tapos bababa doon sa bubong, o papasok lahat. Makuha lang.
'di ba? Mapanagot lang, marinig din yung kanyang mga sasabihin, mga kababayan. Tama yung gagawin natin, bakit tayo papadehado? Bakit tayo magdadalad? 1, 2 pulis, 3 pulis? O tingnan nyo nga ho, 100 pa yan ha? 100 pa ho yan mga kababayan. Gulpi sarado na sa kanila. Di ba Sir Richard Garrido? 100 pa yan. Gulpi sarado sa kanila. Mga bossing, magpapadala ka 5 pulis. Ano mangyayari doon sa 5 pulis na yon? Ito, mga palaban ho. Yung mga humaharap sa kanila. Tuloy natin ito. What are your thoughts on this? Ano daw po ang masasabi nung kausap ni Karen Davila, mga bossing, panigurado po ako sa DOJ po yan. Ano ang masasabi mo sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte at ng ating BP ngayon na excessive, no? Yung pagpapadala ng pulis o paghuli o pagkuha kay Kibuloy. Ito na po ang sasabihin niya, mga kababayan. Well, my initial response would be that that is the discretion or mandate of the police how to implement the arrest warrant. All these things could be avoided. Kasi for sure mga bossing, pinag-aaralan ho nila yan eh. Ano yung mga posibleng mangyari, ano yung posibleng mga kaharapin ho nila doon, which is 17 bolo, 17 itak, puro palaban ho. Siguro yung mga water cannon hindi pa nila naisip yun habang papunta sila doon. Di ho ba? Mga kababayan? Pinag-aaralan ho nila yan, mga kababayan. Tapos sa kanila, siguro ito, sapat na ito. Wala, high profile ito. Hindi papahuli daw ng buhay ito. Di ba? Ano expect mo doon? Magkakaroon ng labanan. Kaya nga ho, full battle gear. Kinu-question ng mga yung mga vlogger sa kabila. Bakit full battle gear pa yung mga yan? Kung tamaan ng bolo yan, tamaan ng mga itak yan, itakin yung mga yan. Di ba ho? Mga kababayan? Actually, Karen, if I may say my sense worth about this, if the good pastor would submit himself to the jurisdiction of the court, similar to former Congressman Teves. If the charges don't have any basis at all, then the courts of law will declare them as innocent, and they would have to all the reasons to face the world and say. Ganun lang ho, mga kababayan. Di ba? Nagugulat nga ako sa komento ng dating Pangulo. Ay, magugulat pa ba tayo doon? Mag-best friend pala sila. Nagugulat ako sa komento ng ating Vice Presidente, mga bossing. Imbis na sabihin nila, suko ka na lang, ipaliwanag mo yung sarili mo, peacefully. Kasi takot talaga mapunta si Kibuloy sa Amerika mga kababayan. Hindi naman po pwedeng sabihin ng Pilipinas na, hindi, ni-request sa amin ni Kibuloy na hindi nyo silang pwedeng kuhanin. At kami nakipagkasundo kay Kibuloy na hindi namin siya ibibigay sa inyo. Hindi naman po pwedeng gano'n, mga kababayan. Lalo't lalo kapag may pag-uusap na. At talagang meron ng pagkakasunduan pa, dati pa ang Pilipinas at ang Estados Unidos mga bossing. Di ba? Isuko nyo lang, ganun lang kasimple. At yung excessive na sinasabi ninyo, sakto lang yan, no? Pero sa susunod, request natin, dagdagan, doblehin o triplehin para panigurado kung nandun talaga sa loob, kuhang-kuha na. Di ba? Dakmang-dakma na. Yung dating ng dadakma daw. Dadakma yan. Ano kaya? Ganun balita, mga kababayan. Ito na po, mga kababayan. Dadakmain na po yung dating ng dadakma daw. Biruin nyo, ang gandang balita no? Sabi ni Ma'am Jean Kogi, Boss Mark, baka nga po kulang yung force na dala ng first try. Siguro po pagbalik ng next arrest, meron na silang dalang tangke dyan. Baka ho, di ba? Basta makuha at
Biruin nyo ha, kayo pa ang kukuhanin para maipaliwanag nyo lang. Oh, 'di ba? Sa ibabalita, sumalangit na ang kaluluwa ni Mike Enriquez, mga kababayan. Kunyari si Mike Enriquez. Eto na ho, mga kababayan, no? Ang pangyayari ngayon dito sa Davao, sa KOJC, ang mga kapulisan po natin ay dadakmain na po. Mga kababayan, yung dating ng dakma daw po, sabi. Tuloy. Ay, naku po, Lord. That the charges are worthless and that they are baseless. Napakawalan, di ba? Kung mapatunayan ng korte na yung mga charges sa kanya is walang katotohanan, worthless, anything, pakakawalan. Di ba? Ganun lang ho yun. Grabe naman. Tapos ang komento ng Vice Presidente at ng dating Presidente, sobra naman excessive. Hindi nga nakuha no? Nakatayo nga lang yung mga kapulisan natin doon habang binubuntal ho ng mga nung mga alagad ni Kibuloy. All right. On that note, I want to thank you for joining me today. It was quite an insightful interview with you, sir. I do hope you come back on Head Start. Thank you. Thank you very much, Karen, and it's really a privilege. Yun ho, ganun kasimple lang ho yun, mga kababayan. No, sumuko, magpaliwanag, ipaliwanag kung ano yung nalalaman niya. Kongreso, Senado, lahat hindi iginalang Binastos ho lahat, mga kababayan di ba nung hinihiring, naghihiring sa Kongreso, naghihiring sa Senado, hindi lumutang. Ano po? Palabas at laging sinasabi ni Kibuloy, sa korte na lang. I-korte ninyo at haharapin ko kayo dyan lahat. Eto, korte na. Ibig sabihin, sinungaling si Kibuloy, mga kababayan. Walang isang salita, walang paninindigan sa kanyang sinabi. Siya mismo ho ang nagsabi niyan, sa korte na lang. Michael C., shout out sa inyo. Sa korte, ipapaliwanag ko lahat. Sa korte, sasagutin ko lahat. Pati na lang yung sa Amerika ho, mga bossing. Pinapalabas nila yung sa Estados Unidos kasi cancel sila ng cancel. O postpone sila ng postpone doon sa aming mga hearing. Tapos lumabas yung katotohanan, Sila pala yung nagre-request ng i-postpone kasi sabi ng mga abogado nila, masyadong madaming kaso. Pastor, ang daming kaso. Masyadong madaming kaso at kailangan pa nilang pag-aralan lahat. Mga kababayan. Ayan. Diyos ko, Lord. Kaya nyo pa? Anyway, mga bossing, 50 minuto. Alam nyo naman po na hindi tayo umaabot ng isang oras sa pagla-live mo, 1,430 viewers. Nandiyan po yung subscribe button. I-subscribe nyo lang po ito para lagi po kayong i-notify ni YouTube. Mga kababayan, para tayo po ay naka-live ng umaga, alas 9 ng umaga o alas 10 ng umaga o alas 10 ng gabi o alas 9 ng gabi, mga kababayan. 2 beses. Wala naman akong ginagawa dito. Magmamanage lang ng gym o tapos uuwi na. Tapos nandyan din po, huwag nyo kalimutan yung like button, mga bossing, para po mano-notify ko kayo o lagi ko kayo maisha-shoutout. Shoutout tayo, miski 2 minuto. Dahil nagtuloy-tuloy ako doon sa sa pagsasalita. Shoutout ko kayo isa-isa, mga kababayan. 2 minuto. Joel Carino. Pindutin nyo na din yung like button dyan, Ma'am Aichang, replay na lang ako. Late ako. Shoutout sa iyo. Butch Olivares, Danilo Taruk, Ben Payne, Shiro Kansaki, may nagpapa-jacket, Mark. Nandyan po si Sir Jordan. Sabi ko siya na yung mag-jacket. Ma'am Tina B, maraming salamat. Kahit alam ko late ka. Arnold Lopez, Dave Antonio, Michael C. Ayan, replay na lang po yung mga ngayon lang po nakapasok. Ngayon lang po nakadating. Medeline Aberion, Sharon Landero. Randy Piano, mahuhuli ka rin, Pastor Canor. Hindi habang buhay. Ang laya kang magtatago. Yaya Ning, shoutout Mark Maritel T, Ma'am Jean Kogi, Jepoy, Shiro Kansaki, who else? Oscar, ang bilis, Buena Obra, Teresita Emperador, aba,
Mukhang masarap yan sa taglamig ah. Richard Garrido, Virginia Martin, Joanna Tuwillier, Willie, ayan, si Ma'am Joanna. Sharon Landero, nasa na yun, ang bilis. Tolentino, Eduardo Yape, Ma'am Aichang, Shirley Gavina, Joan Santos Derecho, watching from Hong Kong, Shiro Kansaki, ilang beses ko nang sinout-out si Shiro Kansaki. Gary De La Torre, Felicitas Sasis, Bing Pogi, Day of Ko, kaya nakaabot mag-live watching from England. Ma'am Bing 20 Pogi. Arnold Lopez, Angel Fernandez, Blessy Pamatigan, Elvira Marziani, Hernardo Contawe, Margie Nodado, Webster Tison, Nora Tamura, Phil Rod, Mary Lumidao, Domingo, Lucille Francisco, Big Gap, Angel Kumbati Mix Vlog, Almond Lee, salamat sa inyong 866 na pang-like. Joel Carino, maulang gabi sa inyong lahat, maginaw. Masarap mag-emperador, ano? Smart Tweet, Ma'am Maritel T, Virginia Martin, Soledad De Guzman, Eagle 47. Muli po, mga kababayan, maraming salamat. Saludo po ako sa bawat Pilipino na sumusuporta po sa gobyerno ng Pilipinas. Sumusuporta po sa pag-unlad ng ating bansa at hindi mga panira lang. Paalam.